sa kaniyang kay Hanelet na lang muna basat kay Hanelet. Actually, nag-live to kay Kon eh. Nag-live to kahapon. Pinakita ko na to. Kaso, sulyap lang yung kina natin kay Attorney Claire. Yung kay Maharlika, kay Boljak TV. Ito yun eh. Alright, broadcaster, pasok. Buenos dias. Buenas tardes. At naghang na. Nasobrahan sa kakapas forward. Oh, asan na? Caballeros, lumalala na ang laban. Buenos dias. Lumalala na ang awayan, internal war sa kampo ng mga Duterte. And syempre, we are reporting this kasi anything, any trouble within the family will ultimately redound to the benefit of the victims. Kasi kung sila mismo nag-away-away, di syempre, tulad ngayon, inaway ni Hanilet, kinumpronta si Israeli, British barrister Nicholas Kaufman na ang nagbabayad, it appears, ay si Sara Duterte. So kinumprontahan niya ito at sinabihan niya na bakit pina-suspend siya kasi suspended na ang visitation rights niya. Suspended na, kaya hindi siya nakabisita. At she's blaming si Nicholas Kaufman for this, or ayaw lang siguro niya awayan si Sara, pero syempre ang kausap naman ni Kaufman ay si Sara Duterte. Kumbaga it was Sara Duterte who hired Kaufman, di ba? Yung mga matagal na dito, sinabi ko na yun ang dahilan kaya pumunta siya bigla sa Germany. Last year, biglang pumunta sa Germany. Sabi natin, yun para kausapin na yung lawyer. Yun nga, si Kaufman. So, kwan pa rin, we are still right. May tama pa rin si Vat sa analysis natin na it is really Sara who is preventing Hanilet from visiting her father. Anyway, siya naman talaga yung anak sa tunay, sabi niya. So, ito na, kung ako kung ako dito kay Hanilet, kaisa naman masama ako sa kaso one day, makipagtulungan na lang ako sa gobyerno, magkuha na lang siya, mag-turn state witness o kaya mag-volunteer na lang, magbigay ng information sa mga Duterte. Mahirap na pag naremata yung mga ari-arian ng mga Duterte, baka kasama pa yung mga chain of 7-Eleven niya dyan sa Davao. Paktay. So magkuhan na lang kayo. Hanilet, you cooperate with the government. You help the government to pin down Duterte, and especially yung mga joint accounts ni Sara Duterte at yung pagtanggap niya ng di umano ng mga deposits coming from Sami Uy at iba pang mga suspected drug lords. So panoorin natin itong video ni Hanilet, pero wala. On the second thought, baka makapiright tayo nito. Jassy Egan at yung isa pa si Girlie Balaba. So sila Sara naman nagsaside dito kay Jessan Egan at na ngayon daw ay parang nagiging nurse ni Duterte, at dito kay Girlie Balaba. So World War III na mga Duterte. World War III. Internal war. So paano makakonsentrate sa kaso si Kaufman? No wonder, puro talo. Nitipi siya, may pito. May sounds. Hindi na. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni Pipi siya, may 7-9 na warnings, di ba? Ako, nung bisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang ay, naka-live ninyo? Time namin. Mamaya, badalawin natin. Ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi, sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Oh, so
So, bawal yun. Kasi ginagawa sa Pilipinas kasi pwede pag nag-usap yung abogado, tapos kung ano na yung pwedeng release. So, meaning, yung ginagawa nila dyan sa ICC, feeling nila nasa Pilipinas sila. Kaufman is not discussing anything about the case. So parang inakusahan daw siya, kaya na-suspend siya. Inakusahan siya na passing, kasi bawal pag-usapan ukol sa kaso na meron daw siya pinag-usapan o meron siya mga informasyon, ipinasa kay Duterte. Yun daw ang dahilan, kaya na-suspend ang visitation rights niya. Know that, Mr. Kaufman, I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, you know, he's expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na na-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, ilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, kita ko na yung dito niya, malalim. Meron daw malalim dito. Tapos, check ko sa kanya, kanya, may sugat, control ang emotions ko na, tapos, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said, you cannot do that, sinabi niya. Tapos, the following day, wala na akong visit. Sabi ko, I don't say anything about the case. So, 5 minutes lang daw siya. Bitin. Narangan ba tayo ni Sir Bud? Pinaalis na siya. Kawawa naman si Hanilet. Blue Ball. Si Digong. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni BP, kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni BP, kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni BP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. You know, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko lang kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from us. So yun, inaway niya si Kaufman at sinabi niya, naghahanap na ako ng ibang lawyer. O kausap ko ng ibang lawyer. Lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, ano na, kumusta na? Makaano na ako, no? We cannot talk about the case. Pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public ng conversation. Wala ako doon ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about you. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. So inakusahan niya si Kaufman na siya nagsabi sa ICC authorities na mayroon siyang dinidiscuss na mga siguro ito si Kaufman na alam na niya na may ibang lawyer na nahanap si Hanilet, nagagalit siya. Siguro ito si Hanilet, diniscuss yung anong sinasabi ng mga ibang lawyer. Kasi obviously yung pamilya, ibig sabihin nito, yung pamilya ay disappointed na rin kay Kaufman, lalo na itong sa site nila Hanilet. Kaya nakita nyo, marami nagbibigay ng suggestion, si Harry Roque, siguro isa rin dito si Harry Roque nakausap ni Hanilet o baka meron siyang ibang na-hire na ICC lawyers. Kasi kuha na nga, disappointed na sila kay Kaufman. Wala nangyayari. Sa Ingles, they're running in circle, paikot-ikot, walang napupuntahan ng kaso, puro talo sa mga recommendation, motion, and petition. Nakakabahala na, out of 6 petitions, talo 4. So, ang laki niyan, parang useless na rin. Sayang na rin yung 150 million a month. Kaya no wonder kung makausap na ng ibang lawyers itong si Hanilet. At yun, nagalit si Kaufman dahil siguro yung rekomendasyon ng mga ibang lawyer, dinidiscuss niya kay Duterte. Ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something, pero kami, we are concerned about the life of this man.
He is family. He is the father of my daughter. He's the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Di ba? So, parang talagang sinasabi niya na may right naman kami para kumausap o maghanap ng ibang lawyer. At sabi niya, kaya ito ginagawa sa kanya ni Kaufman dahil pinoprotektahan ni Kaufman yung 150 million a month niya. Kumbaga, ayaw ni Kaufman, siyempre naman, ayaw ni Kaufman mawala yun. Ang laki naman nun, 150 million monthly. So, sabi niya, sige, pwede mo yung protektahan, pero kami rin, may right rin kami gumawa ng hagbang dahil sa tingin niya, hindi maganda yung pamamalakat or hindi maganda yung pagdepensa ni Kaufman kay Duterte. At sabi niya, mas concerned kami kay Duterte, parang sinasabi pa niya na parang hindi ganun ka-concerned si Kaufman sa kaso ni Duterte. Kumbaga pinapirahan lang si Duterte, pinapirahan lang. Pero sabi niya, kami, ako yan, asawa ko yan, tatayan ng anak ko, ganun. Tatayan nila Sara, ganun. So parang, kuha na talaga, all of this, kaya binablog natin ito kasi all of this point to one thing, na dissatisfied sila sa lawyer nila. And we have been blogging about this, We have been blogging about this na, di ba, si Sara lang, parang pinagalitan na si Kaufman na sinabihan siya last week and we blog about it, na kausapin mo naman yung mga, bigyan mo naman ng time kausapin yung media, ganun. Kasi parang nakikita rin ni Sara, nakikisaw-saw siya dyan sa issue ng, and we blog about it earlier, yung issue ng Palestine at saka Israel. Kasi parang gusto ata ito si Kaufman magpa-appoint na sa posisyon dyan sa Kwan. Anyway, mayaman na siya. Kulang na lang sa kanya yung appoint siya sa gobyerno ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kaya siya mismo ang kumausap dito yung suspended na ICC prosecutor na si Karim Khan, para sabihan na wag mong ilabas ng arrest warrant kay Benjamin Netanyahu sa kaso ng crime against humanity. Masisira ka at masisira ang ICC. Kaya controversial siya ngayon. So busy si Kaufman sa Israeli-Palestine issue. Pagkatapos busy rin siya, inaaway ito si Hanilet, busy rin siya, inaaway si Harry Roque. So sinong kawawa? Kawawa si Duterte. Pero buti naman yan. Ang development na ito will be beneficial to the victims and to the country. Kasi tayo rin, we also want justice. So this is justice happening. This is retribution. Rest back ito ng mga biktima na sila mismo nag-aaway-away, naghahanap na ng mga Duterte ng ibang lawyer. Si Kaufman naman, inaaway si Hanilet dahil he is clinging on to his position as lawyer, as Chief Defense Counsel of Duterte. So sige, mag-away pa kayo at one day, sa galit nyo sa isa't isa, mag-cooperate na lang kayo sa gobyerno, mag-turn state witness na lang kayo at para hindi marimata yung mga propriedad nyo. So do that, and we will maglabas na lang kami ng mga popcorn to watch you fight each other. Okay, sige. Hanggang dito lang muna tayo. Jogging pasimpat habang maaga. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog. Nakamute na naman ako. Sorry naman. Salamat, Sir Bad. Thank you very much. So, paano yan? Nagkagulo-gulo na sila. Hindi na nila alam pinaggagawa nila. Damay-damay na sila. At hindi na sila nakakadalaw kay Digong. Dahil pinagbabawalan na sila ng ICC dahil sa pinag-uusapan nga nila yung mga dapat na hindi dapat sinasama sa pag-usapan. Kasi nga, ICC yan hindi yan Pilipinas. No? Hindi niyo pwedeng gawin yung gusto niyo, yung ginagawa niyo sa Pilipinas. Hindi niyo magagawa sa ICC. Iba ang batas ng ICC. Kaya nga sabi nga ni Robin, wala tayong magagawa. Batas nila to Hindi natin to hawak. Sabi niya, ibig sabihin, hawak niyo ang batas sa Pilipinas.